Hi guys! Welcome to Simple Basics. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano yung paglipat from one chord to another chord and so on. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe or bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe at mag-hit na din ng bell icon para lagi kang updated sa aking mga i-upload na videos. Thank you! So mag-start na tayo guys. Kung paano nga ba yung paglipat ng chord to another chord sa isang kanta kapag nagtutugtog sa gitara. Una sa lahat, dapat kabisado nyo na yung mga chord, kabisado nyo na yung posisyon or itsura ng mga chord na inyong gagamitin. Sa bidyong ito, gagamitin natin yung mga chord, yung family chord ng G, E minor, C, and D. G, E minor, C, D. So dapat kabisado niyo na yung posisyon ng G, kung ano yung itsura ng G sa gitara, ano yung itsura ng E minor, ano yung itsura ng C, at ano yung itsura ng D. So bakit nga ba importante na kabisado nyo na yung posisyon or itsura ng chord? Kasi para kapag naglilipat-lipat na kayo guys, automatic alam nyo na yung posisyon, hindi na kayo mangangapa pa kung ano yung posisyon ng G, ng E minor, ng C, ng D, ganyan. So kapag hindi nyo pa yun alam, hindi nyo pa kabisado yung posisyon, malilito talaga kayo guys sa paglilipat-lipat ng chords. And then, yung strumming pattern, maraming strumming pattern kasi yung ginagamit sa kanta. Iba-ibang klaseng strumming pattern. Pero sa video ito, yung gagamitin nating example ay down, down, up, up, down, down, up. Down, down, up, up, down, down, up. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Yun guys. So bigay tayo ng example. Mag-start tayo sa G. So diinan nyo na yung G major chord. Ganito. Tsura ng G. Pwede din naman kung sanay kayo dun sa apat na G. Pero ako madalas kong gamitin yung tatlong G lang para medyo madali lang yung pagpwesto. So start kayo sa G, diinan nyo na yung G, and then tandaan nyo yung strumming pattern na down, down, up, up, down, down, down. So yun guys, G, and then down, down, up, up, down, 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 up. So saan tayo na hinto? Sa up. So after nung up, lipat na agad kayo ng chord from G to E minor. Yun. Medyo madali lang yung E minor kasi dalawang string lang yung didiinan nyo. And then start ulit kayo sa strumming pattern. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. After ng up, lipat na ulit kayo ng chord C. Down, down, up, up, down, 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 up. Sa up pa rin kayo na hinto. So lipat na naman kayo ng chord D. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. And then balik naman kayo sa G. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. And then E minor. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Medyo binabagalan ko lang guys para masundan nyo yung strumming pattern. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. Down, down, up, up, down, down, up, down, up. And ulit-ulitin nyo lang. So yun guys. And then kapag ano nyo na, kapag kabisado nyo na yung paglilipat-lipat ng chords, and then yung strumming pattern na ginagamit nyo ay medyo mabibilisan nyo na yung paglilipat-lipat, and then yung tempo ng kanta, yung tempo ng pag-strum nyo. For example, bilisan natin yung tempo.
guys, kapag kabisado nyo na, medyo mabibilis-bilisan nyo na yung pag lilipat-lipat ng kanta at yung strumming pattern, yung tempo. So yun lang guys, huwag kayong malilito at mangangapa. Dapat tulad ng sinabi ko, dapat kabisado nyo na yung chords na gagamitin nyo sa pagtugtog, yung posisyon ng mga daliri, para kapag naglipat-lipat kayo ay hindi na kayo malilito. And then tandaan nyo lang yung lagi yung strumming pattern na ginagamit nyo. Depende pa rin sa kanta kasi iba-ibang klase yung mga strumming pattern na ginagamit sa kanta. Yung ginamit natin is down, down, up, up, down, down, up, down, up. Meron namang down, up, up, down, up, up, down, up, up, down, up, down, up. Meron namang down, 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 meron namang down up lang. Meron namang puro lang siya down. And then depende pa rin yung bilis sa kanta. Yung ganon, merong mabagal. So, depende sa kanta guys kung anong klaseng strumming pattern yung gagamitin nyo. And then, gano'n siya kabilis yung strumming pattern. Yun guys, sana may natutunan kayo kahit papano sa video tutorial na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-hit ng bell icon. Please like and share my videos. Thank you for watching. Bye.